Hindi makapaniwala si Grayson sa mga sinabi ng kanyang ina, kaya mariin niya itong tinitigan. Katatapos lamang niya ng kolehiyo at training sa kumpanya ng kanilang pamilya. Ngunit heto ang kanyang mga magulang at nais na nilang siya'y magpakasal sa babaeng hindi naman niya gusto. Gusto niyo akong magpakasal agad? Bakit? Ani Grayson. Napasinghap si Doña Mercedes sa tanong ng anak niya. Iho, nakapagtapos ka na. Kaya ka nga sinanay ng daddy mo para balang araw. Ikaw ang papalit sa kanya bilang CEO at mamamahala ng mga negosyo natin. Exactly, ma. Anong kinalaman ng kasal dun? Kaya kong pamahalaan ng negosyo kahit wala akong asawa. Mariin at puno ng pagkadismayang depensa ni Grayson. Ngunit napailing lamang ang kanyang ina na parang hindi makatwira ng sinabi ni Grayson at hindi siya sang-ayon rito. Anak, bakit ba ayaw mo kay Olivia? She's pretty, smart and… May iba na akong gusto, ma, at alam niyo yon. At sino? Yung Emily na yon? Hindi natin siya ka-level, Grayson. Si Olivia, mayaman ng pamilya nila at kasosyo ko sa negosyo ang mga magulang niya. Kapag nagpakasal kayo, mapapadali ang pag-merge ng mga negosyo natin. Wala kang mapapala kay Emily. Baka nga pera lang ang habol niya sa'yo. Si Don Julian ang nagsalita, kaya dismayado na napalingon si Grayson sa kanya dahil sa mga sinasabi nito tungkol kay Emily, ang kanyang girl best friend na matagal niya nang itinatangi. Hindi ganoon si Emily. Napailing si Don Julian bago huminga ng malalim. Hindi na natin ito dapat pinagtatalunan, Grayson. Sa makalawa, i-aanunsyo na ang engagement ninyo ni Olivia. Hindi namin ito sinasabi para humingi ng permiso. Ipinapaalam lang namin sa iyo. Saad ni Don Julian, kaya't napailing si Grayson bago niya dismayadong tinalikuran ng mga magulang. Sa hallway ng mansyon, nakasalubong niya si Nicolo, ang nakababata niyang kapatid. Anong meron? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Nicolo. Napabuntong hininga naman si Grayson. Gusto nila akong ipakasal kay Olivia. Napangisi si Nicolo at bahagyang kumunot ang kilay. And? Paano na si Ate Emily? Napailing si Grayson, halatang hindi sang-ayon sa sitwasyon. Hindi ako papayag, Nicolo. Hindi ko pa kakasalan si Olivia. Hindi ko siya mahal. Hindi ko nga siya type eh. Bahagyang napahalakhak si Nicolo. Tila aliw na aliw sa kapatid. Well, ako type ko siya. Napailing si Grayson, ngunit napangiti rin. Hindi mapigilang matawa sa hirit nito. Loko ka talaga. What if sabihin natin sa kanila na ako na lang ang magpapakasal kay Olivia? I'll volunteer for you. May halong biro at pang-aasarang tono nito habang kumindat. Para kayo ni Emily ang endgame, di ba? Willing ako magsakripisyo kahit ang sungit-sungit ni Olivia at laging nakasimangot. Parang pinaglihi yata sa sama ng loob yun. Muling napailing si Grayson, natawa na lamang sa kakulitan ng kapatid na si Nicolo. Pero seryoso, may naisip ako. Mahina ang boses ni Nicolo habang palihim na lumilingon sa paligid. Tinitiyak na walang ibang nakakarinig sa kanila. Kailan ba ang engagement announcement? Napabuntong hininga si Grayson bago sumagot. Sa makalawa daw. Bahagyang umisi si Nicolo. Tsaka tumingin ng diretso sa kapatid. Unahan mo sila. Kunot ang noo ni Grayson, halatang naguguluhan sa ibig nitong sabihin. Itatanan ko si Emily. Napailing si Nicolo at bahagyang natawa. Hindi lang yun. Napakaluma mo naman. Magpakasal na kayo ni Ate Emily. Kapag ginawa niyo yun, wala na silang magagawa kundi tanggapin siya. Ngumiti si Nicolo, halatang proud sa sarili niyang ideya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Grayson, bakas ang alinlangan sa mga mata niya. Sa tingin mo ba, papayag siya? Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Mas mababa na ang boses. Iniiwasan niya nga ako eh. Ayoko rin naman siyang madaliin. At paano kung hindi naman niya pala ako gusto? Sinabi niya ba na hindi kanya gusto? Eh di ba sabi mo nung umamin ka, hindi siya sumagot? Subukan mo ulit. Malay mo, nabigla lang siya nung una. Mas mabuti na yun kaysa magpatali ka sa isang taong hindi mo naman talaga gusto. Malay mo, the feeling is mutual. Hindi mo malalaman kung hindi mo kakalaruhin.
Napabuntong hininga si Grayson, tsaka niya tinapik ang braso ng kapatid. Pagsapit ng hapon, nagpa siya si Grayson na puntahan si Emily sa apartment nito. Pagbukas ng pinto, bahagyang nagulat si Emily nang siya ay makita. Grayson, anong ginagawa mo rito? Napangiti si Grayson habang pinagmamasdan ng dalaga. Sumabang dalawin ka. Besides, simula nung graduation natin sa business school, hindi na kita makontak. Iniiwasan mo ba ako? Dahil ba to doon sa pag-amin ko? Napailing si Emily at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi niya bago tumalikod at pumasok sa loob ng apartment. Sumunod naman agad si Grayson. Nabisi lang sa paghahanap ng trabaho. Besides, balita ko, malapit na ang engagement mo kay Olivia. Tama ba? Siguro mas makakabuti kung lalayo muna tayo sa isa't isa. Napailing si Grayson at bahagyang napahalakhak na tila hindi makapaniwala. Umamin ako sa'yo nung huli tayo nagkita. Pagkatapos ngayon sasabihin mo sa akin na lumayo tayo sa isa't isa dahil lang sa engagement na yun. Emily, I don't want that engagement. Ikaw ang gusto ko. Dismayadong sambit ni Grayson kaya napabuntong hininga ang dalaga. Hindi naman sa ganon. Engage ka na. Kaya pangit tignan kung makikita pa tayong magkasama. Emily, uulitin ko. Hindi ko gusto ang engagement na yun. Ang gusto kong malaman ay ang sagot mo. Grayson, hindi mahalaga kung anong sagot ko o kung anong nararamdaman ko. Hindi ako nababagi sa mundo mo kaya pakiusap. Bahagyang lumapit si Grayson at hindi maalis ang tingin sa kanya. Emily, hindi yun ang gusto kong malaman. Gusto mo rin ba ako o hindi? Natahimik ang paligid. Hindi agad nakasagot si Emily. Nag-iwas siya ng tingin sa binata. Halatang pag-aalangan sa kanyang kilos. Oo, that's it, Emily. Yun lang ang gusto kong malaman ngayon. Will you marry me? Diretsahang tanong ni Grayson kaya napahinto si Emily. Tila namutla at nabigla sa tanong ni Grayson. Saglit na napapikit ang dalaga tsaka marahang napailing. Grayson, hindi ako kailanman matatanggap ng pamilya mo. Lumuhod si Grayson sa harap ni Emily. Marahang itinaas ang tingin sa kanya. Bakas ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Mahal kita, Emily. At yun lang ang mahalaga sa akin. Hindi ang sasabihin nila o ng ibang tao. Napailing si Emily. Grayson, wag mong sayangin ang buhay mo para sa akin. Paano kung dahil sa akin, itakwil ka nila? Tanong ng dalaga, bakas ang pag-aalala sa boses. Then so be it. Grayson, hindi mo kakayanin ang buhay na meron ako. Isa pa hindi mo kailangang gawin to. Hindi tayo mapapakain ng pagmamahal. Will you marry me, Emily? Yes or no? Natigilan si Emily sa muling alok nito. Bakas ang desperasyon sa boses ng binata. Napaatras pa siya't naguguluhan. Grayson, hanggang kaibigan lang ba talaga ako para sa iyo, Emily? Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigil ang emosyon. Nakatulala si Emily. Marahan niyang inalis ang kamay ni Grayson na nakahawak sa kanya. Tsaka siya tumalikod. Ngunit muli siyang napahinto sa sumunod na tanong ng binata. Dahil ba kay Sebastian, kaya nag-aalinlangan ka? May nararamdaman ka pa rin ba sa kanya? Tahimik pa rin si Emily. Si Sebastian, ang dating kasintahan ng dalaga na niloko siya't sinaktan. Hindi. Yun lamang ang tanging lumabas sa bibig ni Emily. Grayson, matagal ko na siyang kinalimutan. Then bakit hindi mo ko diretsuhin? Bakit mo pinipilit na pigilan ang nararamdaman mo para sa akin? Natatakot ako, Grayson. Yan ang totoo. Nanginginig niyang pag-amin. Biglang tumaas ang boses ni Emily. Hindi niya na napigilan ang damdamin na matagal niyang kinikimkim. Natatakot ako sa sasabihin ng iba. Natatakot ako sa magiging kahihinatnan nito. Paano kung sa huli, mapagtanto mong hindi mo naman talaga ako gusto? Paano kung iwan mo rin ako? Saglit siyang napahinto tsaka marahang umiling. Magkaibigan tayo, Grayson. At kapag naging tayo, hindi lang ako mawawalan ng partner. Mawawalan din ako ng kaibigan. Bumaba ang kanyang boses, puno ng pangamba. At ayokong mangyari yun. Ayokong mawala ka sa akin. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Isa pa, marami akong pangarap sa buhay para sa pamilya ko at kay Samantha. Paano na siya kung iiwan ko siya? Gusto ko ring hanapin ang totoong magulang ko.
Alam mo kung gaano kakomplikado ang buhay ko, Grayson. Tumayo si Grayson, tsaka dahan-dahang lumapit sa kanya at siya'y niyakap. Emily, trust me. Yun lang ang hihilingin ko sa'yo. Hinawakan niya muli ang kamay ng dalaga. Take a risk with me at patutunayan ko sa'yo mali ang mga kinatatakutan mo. Na worth it lahat. Hindi ko ginagawa to para lang takasan ang kasal namin ni Olivia. Ginagawa ko to kasi mahal kita at ayokong may pagsisihan ako sa huli. Ano bang gusto mo? Kung nag-aalala ka kay Samantha, akong bahala sa kanya. Sa therapy niya, tutulungan kita. At kung gusto mong hanapin ang totoong magulang mo, tutulungan din kita. Mahal kita. Kahit gaano pa kakomplikado ang buhay mo. Kahit ano gagawin ko para sa'yo. Napaisip si Emily sa mga sinabi ni Grayson. Kahit na may pagtatangi siya sa binata, pilit niyang pinipigilan ang sarili sapagkat alam niyang mas lalong magiging komplikado lamang ang kanilang sitwasyon. Ngunit heto ngayon si Grayson, nakikiusap at handang gawin ang lahat para lamang makuha ang matamis niyang oo. Payag na ako. Bakas ang galak at tuwa sa mga mata ni Grayson, tsaka niya sabik na niyakap ang dalaga. Pangako, Emily, hindi kita bibiguin. Hindi ko kayo pababayaan. Pero sa ngayon, kailangan muna nating lumayo. Napahinto si Emily at tumaas ang kilay. Lumayo? Magtatanan tayo? Paano si Samantha? Alalang tanong niya. Uunahin natin sila. Magpapakasal na tayo. Si Nicolo na muna ang bahala kay Samantha na habang wala tayo at ang kaibigan mong si Alice. Napatigil si Emily sa sinabi ni Grayson at bago pa man siya umalma, tumunog naman ang cellphone nito. Hello, ma? Okay, I'll be there. Agad niyang binaba ang tawag tsaka hinarap ang dalaga. Uuwi muna ako. I have to attend that dinner para hindi sila magduda sa plano ko. Magkita tayo sa park mamayang 7 p.m. Naiwan naman si Emily na nakatulala sa sala ng kanilang bahay. Puno ng pag-aalinlangan at pangamba. Tama ba tong pinasok ko? Tanong ni Emily sa sarili. Napabuntong hininga si Don Julian habang nakatayo sa loob ng isang mamahaling hotel suite. Ngayong araw ang kaarawan ni Doña Mercedes at sa ibaba ng gusali ay isinasagawa ang ingranding pagdiriwang. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, bakas ang pag-aalala at pangamba sa matanda. Napailing siya matapos marinig ang ulat ng private investigator na kanyang kinuha upang hanapin si Grayson. Hanggang ngayon, wala pa rin itong maibigay na konkretong lead tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. 2 buwan na ang lumipas mula nang umalis si Grayson at tumakas sa itinakdang engagement nito kay Olivia. Sir, wala pa rin pong lead. Mukhang mailap at maingat po si Grayson. Ulat ng lalaki. May balita na ba? Sabay na napalingon sina Don Julian at ang private investigator nang marinig ang tinig ni Doña Mercedes mula sa likuran. May halong pag-aalala ang kanyang boses habang papalapit sa kanila. Kung alam ko na kung nasaan si Grayson, kinaladkad ko na siya papunta rito. Mariing sagot ni Don Julian, puno ng galit at pagkadismaya. Ang laking kahihiyan ang idinulot ng hindi niya pagsipot sa engagement. Sigurado kung kasama niya ang Emily na yon. Sandaling tumahimik ang paligid. Sir, kaya ho ako nagpunta rito ay para ibigay ito sa inyo. Muling napalingon ng matanda nang magsalita ang private investigator at may inilahad itong brown envelope. Nakita ko ang bunso niyong anak sa isang penthouse. Kasama niya ang bunsong kapatid ni Emily Gonzalez. Kung kasama niya ang kapatid ni Emily, malamang alam niya kung nasaan ang kuya niya. Matiim ang ekspresyon ng mukha ni Don Julian habang pinagmamasdan ang letrato ni Nicolo kasama si Samantha. Sinasabi ko na nga ba't may alam yang si Nicolo? Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap. Nagbanta na ang mga delegado. Kapag hindi natin naiharap si Grayson sa kanila mamaya sa party, ipupull out nila ang lahat ng investment nila sa atin. Mariing saad ni Don Julian, kitang labis na pagkadismaya at pagkainis sa mukha niya. Sa may pintuan ng hotel suite, tahimik na nakatayo si Nicolo. Narinig niya ang lahat, ngunit agad siyang umatras nang makitang palabas na ang kanyang ama. Nakalayo na siya sa hallway nang bigla siya nitong tawagin. Nicolo! Napahinto siya't dahan-dahang lumingon, namumutla at kinakabahan. Tatanungin kita for the 9th time, nasaan ang kapatid mo?
Diretsong tanong nito at may halong pagbabanta ang tono ng matanda. Ngunit nanatiling kalmado si Nicolo. Pa, sinabi ko na, wala akong alam. Pero kasama mo ang bunsong kapatid ni Emily sa isang penthouse. Biglang namutla si Nicolo. That's not her. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Malamig na saad ng matanda, kaya napailing si Nicolo at napahinga ito ng malalim. Anak, sabihin mo na lang sa amin kung nasan ang kuya mo. Huwag mo na siyang pagtakpan. Negosyo natin ang nakasalalay dito. Mahinang pakiusap ni Doña Mercedes. Pilit kinukumbinsi ang anak niya. Ngunit sa halip na sumagot agad, napangisi si Nicolo. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang mga litratong inilatag ng kanyang ama. Mga ebidensya. Malinaw na siya nga ang pinapasundan ng mga ito. So pinapasundan niyo ako? Malamig na tanong niya, bahagyang tinaasan ng kilay. Nicolo, I am warning you. Sabihin mo kay Grayson na kapag hindi siya nagpakita mamaya sa kaarawan ng mama mo, itatakwil ko kayong pareho. Sandaling tumigil si Don Julian bago muling nagbanta. You will get nothing from me. Pareho kayo ng kapatid mong sakit ng ulo sa amin. At sisiguraduhin kong wala kayong makukuhang maayos na trabaho. Sa labas ng hotel kung saan gaganapin ang birthday party ni Doña Mercedes, magkasamang nakatayo sina Grayson at Emily. Mahigpit ang hawak ni Grayson sa kamay ng kanyang asawa. Ramdam niya ang panginginig nito at ang bahagyang pamumutla ng mukha niya. Kinakabahan ka ba? Mahinang tanong niya, tsaka niya pinisil ang kamay ni Emily. Sigurado kung galit sila. Wala na silang magagawa kundi tanggapin tayo. We're married. Pagpasok nila sa hotel at pag-apak pa lamang sa hallway, agad silang nakilala ng ilan sa mga bisita. Unti-unting kumalat ang bulungan at kasabay ng bawat hakbang nila patungo sa ballroom, kung saan ginaganap ang mismong selebrasyon, ay ramdam nila ang mga matang nakamasid sa kanila. Oh my God, si Grayson ba yun? Sino yung kasama niya? Ani ng isang bisita. Alam niyo ba, hindi niya sinipot si Olivia sa engagement at bali-balita na ilang buwan na siyang hindi nagpapakita kina Don Julian at Doña Mercedes. Ilan lamang iyon sa mga bulungan na narinig nila, ngunit pinili na lamang nilang baliwalain. Samantala, sa hallway kung saan matatagpuan ang hotel room ni na Don Julian ay mainit pa rin ang pagbabanta ng matanda sa bunso niyang anak. Call your brother right now. Utos ng matanda. Ngunit bago pa makakilos si Nicolo, napalingon ng lahat ng marinig ang pamilyar na boses mula sa dulo ng hallway. Sir, may nakakita po kina Sir Grayson. Nandyan po siya sa baba. Ulat ng isa sa mga bodyguard nito. Kaya nagkatingin na ng mag-asawa at dali-dali silang pumunta kung saan ang venue ng mismong party. Bakasang matinding galit sa matanda nang makita nito si Grayson kasama si Emily. Agad niya itong hinila sa isang gilid. Where have you been? Sinasabi ko na nga ba't kasama mo ang babaeng yan? Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang idinulot mo nang hindi ka sumipot sa engagement ninyo ni Olivia? Mariing tanong ni Don Julian. Bakasang matinding galit at pagkadismaya habang matalim na nakatitig kina Grayson at Emily. Pa, nandito ko para kausapin kayo. Wala tayong dapat pag-usapan, Grayson. Ang kailangan mong gawin ngayon, kausapin ang mga delgado, humingi ng paumanhin, at sabihin sa kanila na tuloy ang engagement ninyo ni Olivia. Malamig na utos ng matanda. Wala nang engagement na magaganap pa. Kasal na kami ni Emily. Mahinahon at kalmadong pagbubunyag ni Grayson kaya namutla si Don Julian at Doña Mercedes. Habang unti-unti naman nilang nakukuha ang atensyon ng mga tao sa kanilang paligid. Ano? Oh my God, Grayson! Dismayadong reaksyon ng kanyang mga magulang, hindi makapaniwala. Really, Grayson? Pinakasalan mo ang babaeng yan over me? Napalingon ang lahat nang dumating si Olivia. Baka sa mukha nito ang labis na pagkadismaya. At bakit hindi? Mahal ko siya at hindi kita mahal, Olivia. Alam natin pareho na for convenience lang naman ang engagement natin. Para sa negosyo. Depensa ni Grayson, habang si Emily tahimik lamang sa likuran niya. Tila nais nitong magpalamon sa lupa dahil sa kahihiyan at dahil sa matatalim at mapanghusgang tingin sa kanya ng mga bisita. Hindi na babagay sa iyong babaeng tulad niya.
She's taking advantage of you, iho. Komento ng isa sa mga bisitang kaibigan ni Grayson. Pera lang ang habol sa'yo ng babaeng yan. Oportunista ang mga katulad niya. At nagpapauto ka naman. Singit naman muli ni Don Julian. Bakas ang labis na pagkadismaya sa mukha nito. Nakakahiya, Grayson. Mas pipiliin mo ang malanding yan kaysa sa akin. Dugtong naman ni Olivia, kaya tila ang galit sa mga mata ni Grayson. Stop calling her name. Hindi niyo siya kilala. Come on, Grayson. Ang mga katulad niya pare-pareho lamang. Puro mukhang pera. Gusto lang niya makaahon sa hirap. Sagot naman ni Doña Mercedes. Grayson, aalis na lang ako. Ayoko ng gulo. Mahinang bulong ni Emily sa tabi niya. Bakas ang panggigilid ng kanyang mga luha. No, hindi ka aalis. Tama, umalis ka na. Hindi ka nababagay dito. Sandaling tumigil si Olivia bago siyang umisi ng may pangahamak. At lalong hindi ka nababagay kay Grayson. Mahal ko si Grayson. Mahina ngunit nanginginig ang boses ni Emily. Kasabay ng pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, bahagya namang natawa si Olivia. Mahal? Ulit niya, puno ng panunuya. Hindi ba't ikaw mismo ang tumanggi sa kanya nun dahil mas pinili mo ang ex mong si Sebastian? Tapos ngayon, magpapakasal ka bigla kay Grayson dahil lang umamin siya sa'yo? Napatigil si Emily sa sinabi ni Olivia. Parang biglang nabingi ang kanyang pandinig. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Olivia, tama na. Alam mo namang matagal ko nang gusto si Emily. Napangisi si Olivia. Halatang hindi kumbinsido sa sinabi ni Grayson dahil lalata sa mukha ng Ginoo ang namumuong pagdududa dahil sa mga sinabi ni Olivia. Talaga? Pero ang tanong, gusto ka rin ba niya o ginagamit ka lang niya at pineperahan ka lang niya? Isang desperadang oportunista ang babaeng yan, Grayson, at nagpapauto ka naman. Tinakasan mong engagement natin para lang pakasalan ng tulad niya na hindi naman sigurado sa'yo. Gusto niyo bang malaman ng totoo? Mataas ang tono ng boses ni Emily. Tila bakas ang pagkainis rito. Inalok ako ni Grayson ng kasal para makatakas sa'yo, Olivia. Kaya kung may desperada man dito, ikaw yon. Dahil hindi ka niya mahal. At ngayon, magkakalat ka ng maling kwento? How dare you to say that? Huwag kang magpa-victim at pa-inosente, Emily. Alam naman ng lahat na hindi mo gusto si Grayson una pa lamang. Pera lang ang habol mo sa kanya. Hindi ba? Hindi ka makaget over sa ex mong si Sebastian? Nakakunot ang noo ni Emily. Bakas ang pagkairita niya. Hindi totoo yan. Alam ni Grayson kung anong ginawa sa akin ng lalaking yon. At kung gaano ko kinamumuhian si Sebastian. Really? Alam rin ba ni Grayson na nakipagkita ka kay Sebastian hanggang ngayon? Kahit kasal na pala kayo? Tanong naman ni Olivia. Bakas ang panunuya sa boses nito. Namutla naman si Emily nang maalala noong nakaraang linggo ay nakita niya si Sebastian sa isang park at kinukulit siya nitong makipagbalikan. Ngunit tinanggihan at pinagtabuyan niya ito pero hindi niya ito nabanggit kay Grayson. Totoo ba? Nakipagkita ka sa lalaking yun ang hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ni Grayson. Mataas ang tono ng boses nito at halatang dismayado. Namutla naman si Emily at napailing. Hindi, nakasalubong ko lang siya sa isang park. Kinukulit niya ako pero hindi ko siya kinausap. Pero hindi mo sinabi sa akin. Nanginginig si Emily nang nagtaas ng boses si Grayson. Kasabay nun ang pag-flash sa screen ng litrato kung saan makikita na nakayakap si Sebastian kay Emily. Dismayadong bumaling ng tingin si Grayson sa asawa. Grayson, magpapaliwanag ako. Yung litrato na yan mali ang iniisip mo. Sinubukan niya akong yakapin dyan pero tinulak ko siya palayo. Sinungaling ka, Emily. Nung inalok kita ng kasal, I genuinely like you. Kaya ka pala nag-aalangan. Tama ako. Gusto mo pa din ang lalaking yun. Nanginginig na sambit ni Grayson habang ang buong paligid nabalot ng katahimikan. Sinubukan ni Emily na hawakan si Grayson ngunit umiwas ito. Sana sinabi mo na lang na ayaw mo, na mahal mo siya. Parang gumuho ang mundo ni Emily sa kanyang narinig. Unti-unting nanghina ang kanyang tuhod habang nakatingin siya kay Grayson. Bakas ang sakit at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi siya pinaniniwalaan ng asawa. Matagal na ngang gusto ni Grayson, ngunit laging nauuna ang takot at kanyang pag-aalinlangan. At ngayon na tila labis na niyang mahal ang lalaki, ay tsaka pa ito nangyari.
Grayson, pumayag ako na magpakasal sa'yo dahil gusto rin kita. Dahil mahal kita. Umiiyak na katwiran ni Emily. Ngunit napailing lamang si Grayson. Mahal kita. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo, Emily. Pagkatapos lulukohin mo lang ako. Dismayadong sumbat ni Grayson. Napahinto siya nang magsalita si Don Julian. Nakita mo na, Grayson. Tama kami ng mama mo. Walang ibang gusto ang babaeng yan kundi ang pera mo. Umalis ka na, Emily. Wala kang lugar dito sa pamilya namin. Bukas na bukas, aasikasuhin ng mga abogado ko ang annulment ng kasal nyo. Manluloko, gold digger, oportunista ka. Mariing deklara ni Don Julian habang ang mga bisita ay tahimik. Mariin at bakas ang mapanghusgang tingin ng mga ito kay Emily. Dahil sa kahihiyan, nagpa siyang umalis na si Emily. Ramdam niyang bigat sa kanyang dibdib, isang matinding pagkadismaya. Dahil ang kinatatakutan niyang mangyari noon pa man ay nasa harap niya na. Kung kailang natuto na siyang magtiwala sa pangako ni Grayson, kung kailang unti-unti niyang binubuksan ang kanyang puso upang mahalin ito ng lubos at walang pag-aalinlangan, ay basta na lamang itong susuko at maniniwala sa mga sabi-sabi. Sa hallway, bumuhos ang mga luha ni Emily. Ngunit napaatras siya nang makita niya si Sebastian. Sinubukan niya na iwasan at lampasan ng binata. Ngunit hinarang siya nito. Mag-usap tayo kahit sandali lang. Wala tayong dapat pag-usapan, Sebastian. Pakiusap, layuan mo na ako. Nanggigilid ang mga luhang saad ni Emily. Tsaka siya nagmamadaling naglakad papalayo, ngunit muling nagsalita si Sebastian. Sa itsura mo ngayon, mukhang nag-away kayo ni Grayson. At hindi ka man lang ba niya ipinagtanggol? Dahil sa'yo kaya siya nagagalit. Dahil iniisip niya na may relasyon pa rin tayong dalawa. Dahil sa pangaharas mo sa akin sa park. Na-misinterpret niya yung pagyakap mo sa akin. Nanginginig na sigaw ni Emily. Ngunit kalmado lamang si Sebastian bago siya napabuntong hininga. Hayaan mo siyang isipin yun. Para quits lang kayo. Total, ginagago ka lang din naman niya. Napahinto si Emily at nagtatakang tumingin ng diretso kay Sebastian. Anong ibig mong sabihin? Pinagpustahan ka lang nila. Siya at ang mga kaibigan niya. Bunyag ni Sebastian kaya't napailing si Emily. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Siyang nakiusap sa akin para lang pakasalan ko siya. At makatakas siya sa engagement. Kaya paano niya maghagawa yun? Maaaring magkaibigan nga kayo ni Grayson nung college days. Hindi naman nakakapagtaka dahil matalino ka. Nagamit naman niyang katalinuhan mo para makasurvive sa business school. Pero tingin mo ba talaga na ang tulad ni Grayson mahuhulog sa hindi niya ka-level? Pero bakit? Dahil ma-pride ang mga taong tulad ni Grayson. Hindi siya papayag na magbukang mahina at matalo sa bet niya with his friend. Isa pa, alam niya na may gusto ka sa kanya. Pero hindi ka aamin dahil alam mo ang lugar mo. Magkalayo ang estado ng buhay ninyo. Pero kapag siyang nag-initiate at nagpakita ng interest, maaari ka niyang makuha. At yun ang tinik advantage niya. Alam kong nasaktan kita noon, Emily. At hindi ko to sinasabi para sirain si Grayson. Nag-aalala lang ako at gusto kong makabawi. Dahan-dahang inilabas ni Sebastian ang isang recorder at inabot iyon kay Emily. Nanginginig ang mga daliri ng dalaga habang pinindot niya ang play button. Agad na umalingaw-ngaw sa paligid ang pamilyar na boses ni Grayson. Kasama ang tawanan ng kanyang mga kaibigan nito sa background. Pinag-uusapan nila si Emily at ang lihim na pagtingin nito kay Grayson. Inamin ni Grayson na may gusto rin siya kay Emily, ngunit wala siyang balak na ito ay ligawan. Kaya tinamon siya ng isa sa mga kaibigan niya na subukan nitong ligawan at paibigin si Emily. Parang gumuho ang mundo ni Emily sa bawat salitang kanyang narinig. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang napahagulgol. Bumuhos ang luha. Agad siyang nilapitan ni Sebastian at marahang niyakap upang aluin at damayan. Ngunit isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Emily? Sabay silang napalingon. Nakatayo si Grayson sa di kalayuan. Matiim ang tingin sa kanilang dalawa. Nakasalubong ang kanyang mga kilay at mababanaag sa kanyang muka ang galit at pagseselos. Humakbang siya palapit, mariing nakatitig kay Sebastian. Anong ginagawa mo rito, Sebastian? Matalim ang titig ni Grayson kay Sebastian.
Ilang sandali pa, bigla siyang sumugod at pinagsususuntok ang binata. Napaatras si Emily sa gulat, ngunit agad din siyang lumapit upang awatin si Grayson. Subalit mariin lamang siya nitong itinulak palayo. Tama na, Grayson! Niloko mo ko, Emily. Garalagal ang boses ni Grayson, bahagyang nanginginig at bakas ang sakit sa kanyang mga mata habang unti-unting namumuo ang mga luha rito. Ikaw rin naman! Pinaikot mo lang ako. Akala mo ba hindi ko malalaman? Pinagpustahan niyo lang ako. Tumigil si Grayson. Nakakunot ang noo niya. Tsaka marahing napailing bago tuluyang napangisi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang gumawa ng kwento para lang baliktarin ang sitwasyon. Huwag mo nang itanggi. Narinig ko mismo. Yan ba ang sinabi ng lalaking yan? Naniniwala ka sa kanya? Bahagyang natawa si Grayson, ngunit walang bakas ng saya sa kanyang titig, puro pait lamang. Naniniwala ka sa lalaking minsan kang niloko? How ironic. Pagkatapos ng lahat, ito lang ang igaganti mo sa akin, Emily? Talaga? Mariing sambit ni Grayson, bakas ang matinding pagkadismaya sa kanyang mga mata. Patas lang tayo, Grayson. Mariin ngunit kalmado ang tugon ni Emily. Pilit pinipigilan ng emosyon. Alam mo, sigurado ko sa sarili ko hindi kita niloko. Ni minsan, hindi ko naisip na gawin yun. Malinis ang konsensya ko. Sandaling natahimik si Emily bago niya muling sinalubong ang tingin ni Grayson. Puno ng paninindigan ng kanyang mga mata. Kaya maniwala ka sa kung anong gusto mong paniwalaan. Dahil hindi ako naghahabol sa isang lalaking alam kong sa simula pa lang, hindi naman talaga naging akin. Tama si Papa. Hindi ka karapat-dapat sa akin. You don't deserve anything. Malamig at matalim ang bawat salita ni Grayson. Walang bahid ng dating lambing o pagmamahal. Umalis na kayo rito, Emily. Bago ko pa kayo ipakaladkad sa security. Hindi mo na kailangang gawin yun, Grayson. Mariing sagot ni Emily. Puno ng sakit ang tono ng kanyang boses. Kusa akong aalis. Matapos ang gabing yon, nakipaghiwalay si Grayson kay Emily. Kinabukasan, tila wala ng pag-aalinlangan si Grayson. Agad siyang nagsampa ng annulment case na walang pag-aatubili namang pinirmahan ni Emily. Tahimik na nakatulala si Emily sa loob ng kanyang silid. Isang buwan na ang lumipas simula nang maghiwalay sila ni Grayson. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Samantha kasama ang kaibigan niyang si Alice. Te, kumain ka naman. Ilang linggo ka nang nagkukulong dito sa kwarto mo. Malumanay ngunit may halong pag-aalala ang tinig ni Alice. Samantala mahigpit namang niyakap ni Samantha ang kanyang kapatid. Ate, alam kong nasasaktan ka. Pero makakalimutan mo rin si Grayson. Kung ayaw niya sa'yo, edi wag mo na rin siyang isipin. Hindi ka niya deserve. Isang simpleng misunderstanding lang pero mas pinili niyang paniwalaan ng iba kaysa sa'yo. Nakasimangot si Alice dahil sa narinig. Halatang hindi sang-ayon sa naging tono ni Samantha. Pinaniwalaan niya yun dahil yun ang gusto niyang paniwalaan. Naniloko siya ng ate mo para maitago ang sarili niyang kasalanan. Hindi niya totoong mahal ang ate mo. Saad ni Alice. Napabuntong hininga naman si Emily tsaka siya napahawak sa kanyang muka. At doon ako pinakanasaktan, Alice. Nananiwala ako sa kanya. Sa lahat ng ipinakita niya. Inisip ko na kaya niya akong mahalin. Na possible kami kahit gaano kalayo ang pagitan ng mundo namin. Mahinang saad ni Emily. Baka sa boses niya ang panghihina at pag-iyak. Makalipas ang ilang sandali, pilit na tumayo si Emily. Ngunit agad siyang inatake ng matinding pagkahilo. Dahilan upang mapaatras siya at muling mapaupo. Ayos ka lang? Nahilo ko, Alice. Napabuntong hininga si Alice. Halatang may halong pag-aalala at inis sa tono nito. Ayan ang sinasabi ko sa'yo eh. Pinapabayaan mo kasi ang sarili mo. Kulang ka sa tulog. Wala kang maayos na pahinga. Tapos hindi ka kumakain sa tamang oras. Hindi pa man natatapos si Alice, bigla na lamang napatayo si Emily at dali-dali siyang nagtungo sa lababo. Hindi niya na napigilan pa ang sarili at doon na siya nagsuka. Napahawak si Alice sa kanyang bibig. Tila biglang may napagtanto. Oh my God, Emily. Kailan ka huling dinatnan? Napahinto si Emily. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin sa kaibigan. Nanlalambot ang mga mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 2 buwan na siguro.
Sandali siyang napalunok bago pilit nang ngumiti. Regular naman talaga ako, di ba? May PCOS ako. Ngunit hindi nawala ang tensyon sa paligid. Nagkatinginan sina Alice at Samantha. Pero ate, may nangyari ba sa inyo ni Grayson? Unti-unting namutla ang mukha niya. 2 beses pero imposible. Nakunot ang noo ni Alice. Anong imposible dun? Saglit siyang natigilan, tsaka seryosong tumingin kay Emily. Mag-pregnancy test ka kaya para makasigurado tayo. Hindi agad nakasagot si Emily. Kitang-kita ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Ang takot at pangamba na pilit niyang kinakalma. Paano kung buntis nga siya? Maya-maya, matapos makabili ni Alice ng 3 pregnancy test sa butika, agad iyong sinubukan ni Emily. Habang hawak ang test kit, hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sunod-sunod ang pumapasok na posibilidad sa kanyang isip. Tahimik siyang napapikit, nagdarasal. Sana hindi ito positibo, sana stress lang lahat ng to. Nang lumabas si Emily mula sa CR, marahan niyang tiningnan ang 3 pregnancy test na kanyang hawak. Namutla siya at tila hindi maipinta ang reaksyon ng mukha niya. Ano, positive ba? Agad na lumapit si Alice at Samantha sa kanya at tiningnan rin ang pregnancy test na kanyang hawak, kung saan napako ang tingin niya. Oh my God ate, positive. Napaawang lamang ang bibig ni Emily at tila walang salita ang lumalabas doon. Anong gagawin mo ate? Sasabihin mo ba kay Grayson? Tanong ni Samantha, kaya napaangat ang tingin niya sa kanyang kapatid. Tingin niyo ba maniniwala siya sa akin? Hindi nga ba't iniisip niya na may relasyon kami ni Sebastian? Paano kung itanggi niya lang ito't hindi niya ako paniwalaan? Mahina at nanggigilid ang luhang sambit ni Emily. Tsaka siya napaupo sa kanyang kama at doon tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Pero bakit hindi mo subukan? Manghingi ka ng child support. Total nasa proseso pa lang naman ang annulment ninyo. Tama si Alice ate, may karapatan ng anak mo. Isa pa may karapatan ka din. Hindi naman maaari na ikaw lang ang magdusa no? Tsaka isa pa, sigurado ka naman na sa kanyang bata. Kahit pa manghingi pa siya ng DNA test, walang problema. At mapapatunayan mo na nagsasabi ka ng totoo. Paliwanag ni Samantha, kaya tahimik si Emily at tila napaisip. Makalipas ang 1 linggo mula nang malaman niyang tungkol sa kanyang pagbubuntis, nagpa siya si Emily na magpa-check up sa isang OB-GYN. Doon niya nakumpirma, 2 buwan nga siyang buntis. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalinlangan. Ngunit sa huli, pinili niyang sundin ang payo ni na Alice at Samantha. Kailangan niyang sabihin kay Grayson ang totoo. Kaya heto siya ngayon, nakatayo sa loob ng lobby ng De La Cuesta Group. Mahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang bag at sa envelope na naglalaman ng ultrasound at result ng check-up habang pilit pinapakalma ang sarili. Huminga siya ng malalim at takmang lalapit sa information desk nang bigla siyang matigilan nang makita niya si Olivia. Anong ginagawa mo rito? Bahagyang nanlamig ang katawan ni Emily. Hindi niya namalayang napahawak siya sa kanyang tiyan. Tila ba instinct na protektahan ang anak niya. Nandito ako para kausapin si Grayson. Bahagyang tumaas ang kilay ni Olivia, kasabay ng isang mapanuyang ngiti. Wow, the audacity. Hindi ka niya gustong makita, Emily. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Hindi ikaw ang sadya ko, Olivia. Kaya pwede ba? Tumabi ka sa dadaanan ko. Napangisi si Olivia, tsaka marahang napailing. Tila ba aliw na aliw sa sitwasyon. Akala mo ba, nais ka pang makita o makausap ni Grayson? After everything you've done? Lumapit ito ng bahagya, sapat para maramdaman ni Emily ang bigat ng presensya nito. Hindi ka na welcome dito. Bingi ka ba? Malinaw na sinabi ni Grayson, ayaw kanya nang makita o makausap. Nang tangkain ni Emily na lampasan siya, mabilis na hinablot ni Olivia ang kanyang braso at marahas siyang itinulak palayo. Umalis ka na. Kung hindi, ipapakaladkad talaga kita sa security. Mukhang ikaw ang nakakalimot, Olivia. Mariin ang tono ni Emily. May bahid ng pagkainis. Hindi pa tapos ang annulment namin. Sa papel, asawa niya pa rin ako. At may karapatan akong makita siya at makausap. Dahil may mahalaga akong sasabihin sa kanya. Karapatan? Mapanghamak niyang sambit.
Hindi ba niloko mo siya? Kaya wala ka ng karapatan pa sa kanya. Security? Ilabas niyo nga ang babaeng to nang gugulo. Sa isang utos lang, agad na lumapit ang mga gwardya kay Emily at sinubukan siyang i-escort palabas. Ngunit mabilis niyang hinawi ang kamay ng mga ito. Bitiwan niyo ako! Nagpumigla siya at agad na tumakbo patungo sa elevator. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, naabutan na siya ng mga tauhan ni Olivia. Walang pag-aatubili siyang hinablot ng mga ito at marahas na kinaladkad. Ilabas niyo si Grayson, kakausapin ko siya. Ma'am, wag po kayo manggulo, umalis na lang po kayo. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Sa pilitan siyang kinaladkad palabas ng gusali, habang pilit pa ring inaabot ang pagkakataong marinig ni Grayson ang kanyang boses. Mula sa envelope na hawak ni Emily, isang ultrasound photo ang dahan-dahang nalaglag sa sahig. Habang siya'y kinakaladkad palabas, bagay na hindi naman niya napansin. Nang makaalis siya, napansin iyon ni Olivia. Saglit siyang napatigil. Dahan-dahan niyang pinulot ang ultrasound at sa isang iglap, nanlamig ang buong katawan niya. Namutla ang kanyang muka at bahagyang nanginig ang kamay na may hawak nito. Oh my God, she's pregnant? Halos pabulong niyang sambit habang mabilis na nililibot ang paningin upang masigurong walang nakakita. Agad niya itong itinago sa kanyang bag. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nanginginig ang mga daliri niyang dinayal ang numero ni Sebastian. Akala ko ba, ikaw ang bahala kay Emily? Bakit nandito pa siya't nanggugulo? Agad na bungad niya nang sagutin nito ang tawag. Hindi ba't hiwalay na sila ni Grayson? Nasunod naman natin ang plano. Bakit parang nagpapanik ka? Sandaling napahinto si Olivia, tsaka mariing bumuga ng hangin. Alam mo bang buntis si Emily? Sa kabilang linya, biglang natahimik si Sebastian. Si Grayson? Malamang, alangan namang ikaw. May halong irita at pangiinsulto ang kanyang tono. Makinig ka, Sebastian. Kailangan nating gumawa ng paraan para hindi mag-cross ang landas nilang dalawa. Anong plano mo ngayon? Ngunit sa halip na sumagot, mariing pinutol ni Olivia ang tawag. Naiwan siyang nakatitig sa kawalan. Muli siyang nagdial ng numero sa kanyang cellphone. Hello? Ako to. Mayroon akong ipapagawa sa'yo. Magkita tayo sa old building. Nakatulala si Emily habang pinagmamasdan ang mga gamit niyang maayos ng nakaimpake. Mabigat ang kanyang dibdib sa naging desisyon. Ang umuwi ng probinsya matapos mabigong makausap si Grayson dahil marahil ay ayaw na nga siyang makita ng dating asawa. Sigurado ka na ba talaga sa pag-uwi mo sa probinsya? Mahinang tanong ni Alice habang tinutulungan siyang ayusin ang huling kahon. Napabuntong hininga si Emily bago sumagot. Siguro, mas makakabuti kung lumayo muna kami ng anak ko. Malayo sa gulo. Ongoing naman ang annulment namin ni Grayson. Mutual decision naman yun, kaya sigurado kung walang magiging problema. Sandali siyang tumigil, tsaka tumingin kay Alice na may halong lungkot at pasasalamat ng mga mata. Ikaw na munang bahalang sumama kay Samantha sa therapy at treatment niya. Maraming salamat ha, sa lahat ng tulong mo. Ngumiti si Alice, pilit pinapagaan ang loob ng kaibigan. Wala yun. Kapag okay na ang treatment niya, babalik na din kami sa probinsya. Sa totoo lang, namimiss ko na nga rin ang buhay doon. Ate, mamimiss kita. Sabik na akong makita ang pamangkin ko kapag uwi ko sa probinsya. Huwag ka nang masyadong magpaka-stress ha. Nakangiting paalala naman ni Samantha, tsaka siya nito niyakap. Matapos nilang mag-impake, hinatid nila si Emily sa terminal ng bus. Miss, biyaheng Batangas po ba? Iisa na lang po ang alis ngayon. Napatingin sila sa konduktor na lumapit, tsaka nagkatinginan ng tatlo. Ah, ganun po ba? Umalis na po ba yung bus? Hindi pa. Ayun, malapit nang umalis. Sumakay na kayo. Bahagyang tumango si Emily, tsaka muling humarap kina Samantha at Alice. Ingat ka ate. Tumawag ka agad pagdating mo ha. Mamimiss kita. Pinilit ni Samantha nang umiti, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Napangiti si Emily, isang malungkot na ngiti. Mamimiss ko rin kayo. Hindi niya na napigilan ang bahagyang panggigilid ng luha. Ngunit agad niya itong pinunasan. Niyakap niya si Samantha ng mahigpit, tsaka siya naglakad papunta sa bus. Nakatulala si Emily habang nakatingin sa bintana ng bus.
Napapikit siya sandali, tsaka marahang hinaplos ang tiyan niya. Hindi ko alam kung kaya ko ba to pero para sa'yo anak, kakayanin ni mama. Bulong niya sa kanyang sarili. Napansin niya naman ng driver na abala sa pagmamaneho. Ngunit paminsan-minsan, sumisilip ito sa rearview mirror, tila hindi mapakali. Ilang sandali pang lumipas, nanlaki ang mga mata ni Emily at nanginig siya nang makita ang isang nakakasilaw na ilaw ang biglang sumalubong sa kanila. Kasunod nito, isang malakas na busina. Sa isang iglap, bumangga ang sinasakyan nilang bus. Nagtilapon ang lahat. Nabingi si Emily sa lakas ng impact. Ramdam niya ang pag-ikot ng sasakyan, ang pagtilapon ng kanyang katawan at ang biglaang pagsikip ng kanyang dibdib. Pagdilat niya, ramdam niya ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang noo. Dugo. Sinubukan niyang igalawang sarili, ngunit napangiwi siya sa sakit. Unti-unting bumalik ang kanyang ulirat at kasabay nito ang matinding takot. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tiyan niya. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Napahinto ang isang itim na sasakyan sa gilid ng kalsada matapos masaksihan ang banggaan ng isang bus at SUV. Umalingaw-ngaw pa sa paligid ang ingay ng metal na nagkikiskisan at ang sigawan ng mga pasaherong humihingi ng tulong. Ano yon? Gulat na tanong ng ginang mula sa loob ng sasakyan. Aksidente po ma'am. Hindi na nag-aksaya ng oras si Doña Margarita. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at agad na napatingin sa wasak na bahagi ng bus. Doon niya nakita ang isang babaeng naipit, duguan at halos nawalan na ng malay. Ang baby ko. Mahina at putol-putol ang boses nito, halos hindi na marinig. Tulong. Nanlaki ang mga mata ng ginang. Walang pag-aalinlangan, agad siyang lumingon sa kanyang driver. Tumawag ka ng ambulansya ngayon na. Nagmamadali ang driver habang si Doña Margarita muling bumaling kay Emily. Marahan niyang hinawakan ang nanginginig nitong kamay. Pilit na pinapakalma ang dalaga. Miss, kumapit ka lang. Parating na ang ambulansya. Huwag kang bibitaw. Pagdating sa hospital, agad isinugod sa ER ang mga pasahero, kabilang si Emily. Nakatulala si Doña Margarita sa labas ng emergency room. Tila hindi niya maipaliwanag ang pag-aalala na nararamdaman niya kanina para sa babae kanina. Oh my God, Margarita, salamat sa Diyos at ligtas ka. Napalingon si Doña Margarita nang marinig ang boses ng kanyang kapatid na si Mara. Relax, hindi ako na aksidente. Tumulong lang ako. Bahagyang napahinga ng maluwag si Mara. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Bakit ka pa nandito? May isang pasahero, isang babae. Nag-aalala ko sa kanya. Alam mo ba buntis siya? Gusto ko lang masigurado na ligtas siya bago ako umalis. Naputol ang kanilang usapan nang may lumapit na pulis. Ma'am, maaari ho ba namin kayo makausap? Sabay silang napalingon sa pulis. Kamusta ho ang investigasyon? Tanong ni Doña Margarita. Base po sa initial investigation, hindi ito aksidente. May indikasyon na tampered ang makina ng bus at sira rin ang preno, parang sinadya. Nagkatinginan sina Mara at Doña Margarita. Parehong nabigla sa narinig. Hindi pa man sila nakakapagsalita, bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang isang doktor. Excuse me, sino po ang kamag-anak ni Miss Emily Gonzales? Parang tumigil ang mundo ni Doña Margarita sa narinig. Nanlalamig ang kanyang buong katawan at dahan-dahan siyang napalingon sa doktor. Emily? Halos pabulong niyang sambit, tila hindi makapaniwala. Emily ang pangalan niya? Saglit siyang napatingin sa pulis, bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Emily, yun ang pangalan ng kanyang anak na nawala. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Chief, maaari ko po bang makita ang mga gamit ni Emily? Tanong ni Doña Margarita. Nang iabot sa kanyang mga gamit ni Emily, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi nga siya nagkamali. Siya ngayon, si Emily, ang anak na matagal niya nang hinanap, ang batang matagal nang nawalay sa kanya. Oh my God, si Emily nga. Bulalas ni Mara sa tabi. Stable na ang lagay niya pero wala na ang baby niya. Sambit naman ng doktor kaya nagkatinginan si Mara at Margarita. Puno ng panghinayang at lungkot ang mga mata nila. Chief,
Gawin niyo ang lahat para malaman kung sino may pakana ng aksidenteng to. Mariing utos ni Doña Margarita sa pulis. Doc, gising na po si Miss Gonzales. Informed ng isa sa mga nurse sa kanila. Kaya't dali-daling pinuntahan ni Margarita si Emily sa kanyang silid. Yung baby ko. Kamusta yung baby ko? Umiiyak na sigaw ni Emily sa mga nurse habang pinapakalma siya ng mga ito. Sandali siyang natahimik nang makita niya si Doña Margarita. Miss, alam mo yung nangyari sa baby? Di ba ayos lang siya? Desperadong tanong ni Emily. Ngunit parang dinudurog ang puso ng ginang sa kanyang nakikita. I'm sorry, wala na ang baby mo. Mahina niyang sambit kaya napahinto si Emily at tila gumuho ang kanyang mundo. Nagsisinungaling ka! Umiiyak na sigaw ni Emily ngunit napailing si Doña Margarita. I'm sorry for your loss, iha. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Tutulungan kitang alamin kung sinong may kagagawan kung bakit na aksidente ang sinakyan mong bus. Napahinto si Emily dahil sa kanyang sinabi. Hindi aksidente ang nangyari. Lumipas ang 1 taon, sa tulong ng koneksyon ni Doña Margarita, natuklasan nila ang katotohanan. Tauhan ni Olivia ang nagsabotahe sa bus na sinasakyan ni Emily nung araw ng aksidente. Simula noon, pinatira niya si Emily sa kanyang mansyon at tinulungan ito na unti-unting makakalap ng ebidensya laban kay Olivia, pati na rin sa pamilyang De La Cuesta, ang matagal na rin niyang kalaban sa negosyo. Sa hardin ng mansyon, tahimik na nag-uusap ang magkapatid. 1 taon na ang lumipas. Hanggang ngayon hindi mo pa rin sasabihin sa kanyang totoo? Napatingin si Doña Margarita sa kapatid. Bahagya siyang natigilan sa tanong nito. Natatakot ka ba sa magiging reaksyon niya? Ayoko lang guluhin ang isipan niya sa ngayon. Kailangan niyang mag-focus sa plano namin. Sandali siyang tumahimik bago muling nagsalita. At isa pa, nawalan siya ng anak. Naiintindihan ko kung bakit gusto niyang maghigante. Ang mga delegado at De La Cuesta. Pagbabayaran nilang lahat. Pero hindi ba't inilalagay mo siya sa panganib? Hindi. Tutulungan ko lang siyang makamit ang hustisya. Bahagyang tumalim ang tingin ni Doña Margarita. Hindi nga nagdalawang isip ang mga delegado na sabotahihin ng bus. Kahit alam nilang maraming inosenteng madadamay. 5 buhay ang nawala sa aksidenteng yun. At nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi kasama si Emily roon. Miss Margarita? Napalingon ang dalawa nang marinig ang boses ni Emily. May kailangan ka ba, iha? Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tulong niyo sa akin. Walang anuman, iha. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para magbayad sila. Lalo na ang Olivia na yon. Kailangan ho ba na pati ang mga De La Cuesta madamay? May pag-aalinlangang tanong ni Emily kaya't nagkatinginan si Mara at Margarita. Tingin mo ba'y walang kinalaman ng Grayson na yun sa nangyari? Hindi ba't ikaw rin ang nagsabi? Pinagpustahan ka lang nila ng mga kaibigan niya. Huwag mong sabihin na mahal mo pa din ang ex mo. Saad ng kapatid, ngunit napailing si Emily. Posibleng sinadya nila ang aksidente para tuluyan kayong mawala ng anak mo sa landas nila. Isa kang banta sa kanila, sa paningin nila, at ang batang dinadala mo, isang kahihiyan, isang sisira sa reputasyon nila. Saad ni Doña Margarita. Huwag kang mag-guilty. Sila nga hindi nagdalawang isip nung pinahiyakan nila sa harap ng lahat at itaboy ka. Hindi rin sila nag-alangan na saktan ka. Segunda naman ni Mara. Napailing si Emily at halata ang panggigilid ng kanyang mga luha. Mamaya na ho ang pagdiriwang ng kaarawan ni Grayson. May hihilingin po sana ako. Pakiusap ni Emily. Tsaka niya inilapag ang isang envelope sa harap ni Margarita at Mara. Gusto ko hong ibunyag ang totoo. Lahat. At gusto kong iligtas si Grayson kay Olivia. Nagkatinginan ng dalawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Doña Margarita. May dagdag impormasyon hong nalaman ng private investigator natin. Base sa mga impormasyong nakalap niya, wala pong kinalaman si Grayson sa nangyari sa pagbubuntis ko. Kung ano man ang plano ni Olivia, siya lang may pakananon. Ayaw niyang may maging hadlang sa kanila. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ng tungkol sa pagbubuntis ko. Pero alam kong alam niya na kapag nalaman ni Grayson ang totoo, babalik siya sa akin, kaya niya ginawa yun. Saglit siyang huminto, nanginginig ang boses. Yung recording at pustahan, gawa-gawa lamang nila yun.
Putol yung recording na pinarinig ni Sebastian, kaya na-misunderstood ko. Magkasabwat sina Olivia at Sebastian. Sinadya ni Olivia na ipahiya at pagbintangan ako sa party para maitanim sa isip ni Grayson na niloloko ko siya. Napapikit siya at pilit pinipigilan ng luha. Alam kasi ni Olivia na nagsiselos kay Sebastian si Grayson dahil matagal naging kami. At nahihirapan din akong mag-move on dahil sa ginawa niyang panluloko sa akin at pananakit sa akin physically. Kinumpronta pa nga ako ni Grayson tungkol dyan nung inalok niya ako ng kasal. Aaminin ko, nagdadalawang isip ako nun sa kasal. Pero hindi dahil hindi ko siya mahal o may iba akong minamahal, kundi dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi ako tanggapin ng pamilya niya, na hindi ako karapat-dapat sa kanya. Kasi magkalayo ang agwat ng estado ng buhay namin. Tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Yun ang dahilan. Hindi dahil hindi ko siya mahal. Dahil bago pa man niya aminin sa akin ang nararamdaman niya, alam ko na din sa sarili ko na unti-unti na ako nahuhulog sa kanya. Kaya nga ako lumayo dahil ayoko lumalim ang nararamdaman ko. Dahil alam kong sa huli, ako yung talo. Pero sinira ni Olivia at Sebastian ang lahat. Kaya sisiguraduhin kong magbabayad sila. Humihikbi niyang paliwanag. Baka sa mukha niya ang lungkot at panghinayang. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Buo ang tiwala ko na tama ang gagawin mo. Yun lamang ang nasabi ni Doña Margarita matapos pakinggan ng paliwanag ni Emily. Nakausap ko na po si Grayson sa telepono. Pinapunta ko na rin sa kanyang private investigator para ipaliwanag ang lahat sa kanya. Mamaya, ilalantad na namin ang mga delgado. Sandali siyang huminga bago muling nagsalita. Mauna na po ako. Kailangan ko siyang makausap ng personal bago magsimula ang party. Pagkasabi nito, dali-dali siyang tumayo at umalis. Mahal pa rin niya si Grayson, no? Ani Mara. Hindi mapakali si Emily habang nasa biyahe patungo sa hotel kung saan gaganapin ang ingranding pagdiriwang ng kaarawan ni Grayson. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib, puno ng kaba at takot. Pagdating niya sa rooftop, tila biglang nangihina ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos mawalan siya ng lakas nang marinig niya ang pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan. Emily? Dahan-dahan siyang lumingon. Doon niya nakita si Grayson. Lumapit ito at mahigpit siyang niyakap. Puno ng magkahalong pananabik at saya. Buhay ka. Nanginginig niyang paghingi ng tawad habang mahigpit na nakayakap kay Emily. Patawarin mo ko, Emily. Nagkamali ako. Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi ko kayo naprotektahan. Ikaw at ang anak natin hindi ko alam. Dagdag pa niya. Pagkatapos ay kumalas sa pagkakayakap kay Emily at lumuhod sa harap nito. Nagpadala ako sa selos at hindi na ako nag-isip. Pakiusap, Emily. Bigyan mo ko ng pagkakataong itama ang lahat. Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nagalit at hindi kita kinamuhian. Pero pareho lang tayong naloko. Pareho tayong naging biktima. Pareho tayong naniwala sa mga kasinungalingan ni na Olivia at Sebastian. At oo, sinisisi kita. Pero sinisisi ko rin ang sarili ko sa pagkawala ng anak natin. Halatang nanginginig ang boses ni Emily. Pilit niyang tinatago ang sakit, ngunit hindi niya mapigilan dahil hanggang ngayon nasasaktan pa din siya sa nangyayari. Kahit ano gagawin ko, sabihin mo lang, Emily. May babaeng sumagip sa akin noong ako'y naaksidente. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako ngayon. At kami ang bumili ng majority shares ng mga delegado. Pati na rin ang mga shares na ibinenta ng De La Cuesta Group of Corporations. Nakatitig si Grayson kay Emily. Baka sa kanyang mga mata ang gulat at hindi makapaniwala na paghanga. Ano man ang plano mong gawin, nandito lang ako para sa'yo. Pero, pwede ba akong humingi ng consent mo? Consent? Para saan naman yun? Sandaling nag-atubili si Grayson bago sumagot. Gusto kong i-withdraw ang annulment case natin. Nakatitig si Emily sa kanya. Halatang naguguluhan. Pwede pa ba yun? Marahan siyang tumango. Oo, posible pa. Hindi rin naman kasi madali ang annulment process sa bansa natin. Kahit pareho tayong pumayag, hindi basta-basta ang proseso. Bahagya siyang napabuntong hininga bago nagpatuloy. Isa pa, kulang ang ebidensya sa sinampa namin na grounds for annulment. Yung litrato, hindi sapat para patunayan ang adultery case.
Alam kong kalabisan ang hinihingi ko, pero gusto kong mag-umpisa ulit tayo. Grayson, tsaka na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan kapag tapos na ang lahat. Tumango si Grayson, tsaka pinunasan ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang sarili. Inilahad ni Grayson ang kanyang kamay kay Emily at walang pag-aalinlangan, tinanggap iyon ng babae. Magkasabay sila na pumasok sa function hall kung saan gaganapin ang ingranding pagdiriwang ng kaarawan ni Grayson. Agad napunta sa kanila ang atensyon ng mga bisita. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng ilan, halatang nagtataka at nagulat sa kanyang pagdating. Sa kabilang banda, nang mapansin sila ni Olivia, bigla itong namutla, parang nakakita ng multo. Grayson, bakit kasama mo siya? Halata ang kaba sa boses nito. Nanginginig pa ang kanyang mga labi. Anong ginagawa niya rito? Si Olivia ang unang nagsalita, ngunit hindi nito maitago ang panik sa kanyang mga mata. Bahagyang umiti si Emily, malamig at may halong panunuya. Bakit parang nakakita ka ng multo, Olivia? Hindi ka welcome dito. At bakit hindi? Technically, asawa pa rin ako ni Grayson. Napangisi si Olivia, pilit na pinapakalma ang sarili. Asawa? Oh come on, wala kang karapatan. Napangisi si Emily at napailing. Oh really? Speaking of karapatan, anong karapatan ang pinangahawakan mo? Bilang fiancé ni Grayson? Paano mangyayari yun? Kasal pa nga kami. Technically, kabit ka. Sarkastiko at may bakas ng panunuyang paalala ni Emily bago siya muling nagsalita. Ano pa ba ha? Bilang tagapagmana ng Delgado Group, wala na nga kayong kontrol. Ni hindi nyo nahawak ang majority shares ng sarili ninyong kumpanya, hindi ba? Pati nga shares mo sa De La Cuesta, nawala rin dahil bankrupt na kayo. Namutla si Olivia sa mga ibinunyag ni Emily. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Paano mo nalaman ng tungkol doon? Dahil ako na ang may-ari ng mga shares na yon. Napaatras si Olivia. Napangisi, ngunit halatang hindi makapaniwala. Ikaw? Ikaw makakabili ng mga shares ng... Bakit hindi? Biglang naputo lang sasabihin ni Olivia nang marinig ang malamig, ngunit may otoridad na boses ni Doña Margarita. Lahat ay napalingon sa kanyang pagdating. She's my daughter. Ang tunay na tagapagmana. Hindi gaya mo, Olivia. Nanlaki ang mga mata ng mga naroon. Napuno ng bulungan ng paligid. Si Emily ang nag-iisang tagapagmana ng Sandejas Corporation. Huminto ang mundo ni Emily sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Tita, ano pong ibig ninyong sabihin? Lumapit si Doña Margarita sa kanya. Bakas ang saya sa mga mata nito. Emily, tamang narinig mo. Anak kita, ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Tumahimik ang lahat, ngunit agad ding pinutol ni Doña Margarita ang sandaling yun at muling humarap sa mga bisita. Hindi ito ang tamang oras para sa paliwanag. Mamaya na. Saglit niyang bulong kay Emily, tsaka niya hinarap ang mga tao. Narinig ninyo ako. Ibalita niyo sa lahat. Nahanap ko na ang anak ko. Ang tunay na tagapagmana ng Sandejas Corporation. Anong kahibangan to, Margarita? Ginagamit mo si Emily at ang gulo sa pagitan nila Grayson para pabagsakin kami. Dismayadong wika ni Don Julian nang tuluyan niyang maunawaan kung kanino napunta ang mga shares na kanyang ibinenta. Illegal ang pagbili niyo ng shares. Nilinlang niyo kami. Mariing singit ni Doña Mercedes, ngunit nanatiling kalmado si Doña Margarita at maya-maya napahalakhak ito ng mahina. Walang illegal sa transaksyong naganap. Malinis ang kumpanya na ginamit namin. Legal at registered. Middleman ang nakausap ninyo. Come on, Julian. Negosyante ka. Alam mong ganyang mga galawan. Sa totoo lang, dapat nga magpasalamat pa kayo sa amin. We save your companies. Hindi na nga lang kayo ang may kontrol. Dagdag ni Emily, sabay taas ng kilay at malamig ng ngiti. Akala mo ba panalo ka na, Emily? Nagkakamali ka. Bakit, Olivia? Anong gagawin mo? Pagtatangkaan mo na naman ang buhay ko? Biglang natahimik ang buong bulwagan nang mag-flash sa malaking screen ang mga ebidensyang nakalap ni Emily laban kay Olivia. Lahat ay napako ang tingin doon. Ang kanina'y maingay na usapan na palitan ng katahimikan. Buntis ako,
Nung naghiwalay kami ni Grayson, sinubukan kong sabihin sa kanya, pero pinigilan mo ko. Bahagyang nanginginig ang boses ni Emily. At anong ginawa mo? Pinagtangkaan mo ang buhay ko. Pinasabotahe mo sa mga tauhan mo ang bus na sasakyan ko nung araw na papunta ako ng probinsya. Para saan? Para mawala kami ng anak ko sa landas mo at maangkin mo si Grayson? Saglit siyang napapikit. Nalaglag ang anak ko dahil sa aksidenteng yun. At 5 inosenteng buhay ang nadamay. Halos manginig ang buong katawan ni Emily sa kanyang pagbubunyag. Hindi, sinungaling ka. Sigaw ni Olivia, halatang nanginginig at puno ng pangamba. Sinungaling? Nakipagsabuatan ka kay Sebastian para sirain kami ni Grayson. Huwag kang mag-alala, Olivia. Nasa kustodiya na ng pulis si Sebastian at ikaw na ang kasunod. Mariing saad ni Grayson, bakas ang galit sa kanyang boses. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang lahat. Mabubulok kayo sa kulungan sa ginawa niyo sa mag-ina ko. Sandali siyang napahinto, tila pinipigilan ng kanyang luha. I almost lost my wife and I lost my child dahil sa kasakiman mo, Olivia. Ang tanga ko dahil hindi ko pinaniwalaan si Emily. Namutla si Olivia. Halatang matinding takot sa mukha niya. Napaluhod siya sa harap ni Grayson, halos nanginginig sa desperasyon. Grayson, please, huwag mong gawin to sa akin. Si Sebastian ang may plano ng lahat. Sumunod lang ako. Desperado na ako noon. Halos mag-hysterical siya nang mapansin ang pagpasok ng mga pulis sa bulwagan. Miss Delgado, inaanyayahan po namin kayo sa presinto para sa investigasyon. Hindi niyo maaaring dalhin ang anak ko over a nonsense evidence. Napalingon ang lahat nang magsalita si Mr. Delgado na ama ni Olivia, kaya napailing si Grayson at Emily. Mamamatay ang anak niyo at may matibay kaming ebidensya laban sa kanya. Kung nais niyo siyang ipagtanggol, wala pong problema. Pero tandaan niyo to, hindi siya makakatakas sa batas. Ani Emily. Nang arestuhin si Olivia sa gitna ng selebrasyon, agad na umalingaw-ngaw ang bulungan at kaguluhan sa buong bulwagan. Maging ang mga empleyado ng hotel, hindi mapigilang mag-usap-usap, habang sunod-sunod namang dumating ang mga reporter upang kunan ng pahayag si Emily. Ang dapat sana'y masayang pagdiriwang ay tuluyang naputol. Isa-isang nag-uwian ng mga panauhin, dala ang samot-saring reaksyon sa nasaksihan. Sa huli, naiwan sa bulwagan sina Grayson, ang kanyang mga magulang, si Emily at si Doña Margarita. Nababalot ng katahimikan ng kanilang pagitan. Hinusgahan ka namin, iha. Kahit nang intensyon mo lang naman, mahalin ang anak namin. Patawad. Basag ni Doña Mercedes sa katahimikan. Maaaring tutol kami noon sa relasyon, pero hindi namin kailanman ito-tolerate ang ginawa ni Olivia, iha. We are sorry for your loss. Saad naman ni Don Julian. Hindi sumagot si Emily at tumangulang siya, habang si Doña Margarita naman lumapit sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Anak, pasensya na kung ngayon ko lang sinabi sa iyo ang tungkol sa... Hindi natapos ng ginangang sasabihin dahil niyakap siya ni Emily. Kung ano man ho ang rason ninyo na iintindihan ko, malaki ho ang pasasalamat ko sa inyo dahil niligtas niyo ako. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko kakayanin lahat. Noon pa man, alam ko na ampun ako. Pero hindi kailanman naging hadlang yun sa amin ni Samantha at sa inang nagpalaki sa akin. Aaminin ko, maraming tanong sa isip ko habang lumalaki ako. Masama ang loob ko't gusto ko kayong hanapin noon, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Dahil ang sabi ni Mama sa akin noon, natagpuan niya ako sa gilid ng kalsadang mag-isa, nanginginig sa takot. Unti-unting pumapatak ang mga luha ni Doña Margarita sa kwento ng anak, habang marahan niyang hinahaplos ang buhok nito. Dinukot ka noon. Humingi ng ransom ang mga kidnappers, pero hindi ka nila ibinalik sa amin ng papa mo. May hinala kami na isa sa mga kaaway niya sa pamilyang may kagagawan. Dahil ayaw nila ng karibal sa mana mula sa lolo mo. Sakim sila, anak. Bahagya siyang napayuko, puno ng pagsisisi ang tinig. Patawad kung hindi ka namin naprotektahan ng papa mo. You had to go through all of this. Kung ano man ang meron kami ngayon, hindi nanggaling sa pamilya ng papa mo, kung hindi sa sarili niyang sikap. Namatay ang papa mo na naghihintay sa pagbabalik mo. Palagi kanyang bukang bibig. Naluluhang sambit ni Doña Margarita habang isinasalaysay ang nakaraan.
Matapos ang araw na yon, si Emily nang tuluyang humalili sa kanya bilang CEO ng Sandejas Corporation. Sa mundo ng negosyo, naging magkasangga sila ni Grayson. Magkasabay nilang binuo ang kani-kanilang mga kumpanya. Sa bawat hakbang ni Emily, nanatiling nasa kanyang tabi si Doña Margarita. Tahimik ngunit sumusuporta. Maging si Samantha hindi pinabayaan. Sa tulong ng kanyang ate at sa tuloy-tuloy na gamutan, unti-unti ring bumuti ang kanyang kalagayan. Mula sa kwentong to, malino na ang pundasyon ng isang matatag na relasyon ay hindi lamang umiikot sa pagmamahal, kundi pati na rin sa tiwala. Sapagkat kapag nasira ang tiwala, unti-unti ring guguho ang lahat ng pinagsamahan. Sa isang relasyon, mahalagang matutunan nating pakinggan ang panig ng ating kabiyak at huwag agad magpapadala sa sinasabi ng iba. Iwasan ang pagiging padalos-dalos, lalo na kapag naging ibabaw ang emosyon at selos. Ipinakita ni Emily na kahit gaano kasakit ang kanyang pinagdaanan, nagpatawad pa din siya. Hindi para sa taong nakasakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Samantala si Grayson, kahit nagkamali, piniling akuin ang kanyang pagkukulang, humingi ng tawad at magsikap na itama ang lahat. Natutunan niya na mas mahalaga ang tiwala kaysa sa bugso ng damdamin. Sa huli, pinapaalala ng kwentong ito na ang simpleng hindi pagkakaunawaan kapag pinabayaan, maaaring lumaki at magdulot ng pagkasira. Kaya naman mahalagang matuto tayo makipag-usap, umunawa at magtiwala. Dahil dito tunay na nasusukat ang tibay ng isang relasyon.